mensahe ang kailangang marinig o malaman ng mga Capricorn sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, i-describe ko yung tao. Tingnan nyo kung makikilala nyo. Kung kayo ba to o kakilala nyo. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, ito yung description. Yung bida natin babae. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya. Pero, mas tatamaan ng reading natin ay babae na may boyfriend. So, may partner siya. Pero hindi siya kasal. Wala ring anak. So, anong meron sa kanya? So, sa week na to, ano to? Meron tayong 8 of Wands. So, ang dating sa akin, maaari siyang maging busy sa week na to. Marami siyang pwedeng asikasuhin. Pero kahit na busy siya sa week na to, mananatili pa rin siyang resilient. Okay? Hindi siya basta-basta susuko sa mga kung ano-anong problema o responsibility na kailangan niyang harapin sa loob ng week na to o buong week. Anyways, masyadong likely yung reading kaya gagamit tayo ng ibang deck. May iba lang. Iba pang senaryo. Ay, ano to? Bakit? Nakaharap yung isang card. Anyways, ibang senaryo. So, sa case na to, at first, whether nangyari na to o mangyari pa lang, may problem sa communication. So, no contact, ghosting, o baka may someone na hindi communicative o malamig ang pakikitungo. Whether kayo mismo to o ito yung may experience nyong senaryo. O baka separation reading. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon. Pero maganda dito na dito yung 5 of Cups. At bumaliktad siya. So, more like may forgiveness na maaaring mangyari. O reconciliation. Lalo na sa topic ng relationship at ito ay Ace of Cups. So, ayan o. New feelings. Unconditional love. New romance. Self-love. Pleasure. So, in short, may chance ng reconciliation sa relationship. Okay? At dito na papasok yung pag-move on o start. Mag-start ulit ng bagong journey.
o chapter ng buhay. So, ayun. Maganda naman yung ending dito. Kaya lang kasi, hindi ako pwede maglagay ng clue. Dahil madali mode ako ngayon. $15 minutes lang tayo. Sabagay, maikli naman yung video. 5 minutes pa to. Anyways, kuha na lang tayo ng ibang information dito sa deck na to. So again, dahil maikli lang yung reading natin, wala tayong clue ng zodiac sign o description. Sa ngayon. Oh, marriage. Oh. So kung dito tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Nakilala o idol, marriage, relaxation. So kung kasal na, wala namang problema dito. O kung may dumating man na problema, maayos din nandito tong peace. Okay, so tatama lang tong relaxation sa mga taong kasal. May peace of mind sila sa week na to. Real estate. Oh. Ay, third verse. Ano to? Enemy, distrust, flirtatiousness. Oh. So, mag-ingat sa topic ng pera, investment, mega project, kasi may enemy. Distrust. Wala na tong flirtatiousness, kasi more like tatama to sa career o finances, na parang may someone na hindi mapagkakatiwalaan. Beware. Okay? Doon to tatama sa career at pera. Huwag nyo ipagkatiwala ang sarili nyo sa ibang tao. May chance nga ng enemy o deceit sa week na to. Oho, ano ba to? Anong combination? Parang ano nagbabadya na masira yung inner peace ng iba sa inyo for some reason. So, beware sa possible accidents o toxic people na baka ma-encounter nyo na pwede magpasira ng inner peace nyo. Oh, ito maganda, good news. Sana maganda rin to. Oh, eternal love. So, ito, itong combination, pwede na itong engagement, proposal, or sa iba sa inyo o sa kakilala nyo. Pwede rin to sa mga single na maaaring makatagpo na ng new love interest. May miracle tayo. Surprise. So more like, matatagpuan na ng mga single ang kanilang true love o soulmate sa week na to. Hesitation. Stop. Wag na daw mag-hesitate. In short, either mangyayari pa lang to o mangyayari pa lang. Ayusin na agad. Ayusin ang topic ng decision making. Huwag na mag-procrastinate at isolve agad ang dapat isolve. Ganun, may mga importanteng kakaharapin ng iba sa inyo na
na dapat pagtuunan agad ng pansin. In short. Ngayon, ibang deck ulit. Dahil, ang bilis ng reading natin, no? Sabagay, short reading lang to na marami. Hindi siya yung tuloy-tuloy na kwento or reading. Pero wait lang. Ayusin ko lang yung mga deck na ginamit ko. So, sa case na to, tingnan natin ano pang masasabi. Batang babae. So, case-to-case basis. So, may iba sa inyo na mga anak na. Or, may kakilala kayong mga anak na sa week na to at ang anak niya ay malusog na batang babae. O pwede rin naman kung may anak yung iba sa inyo at babae yun. Siya yung magbibring ng joy sa week na to para sa iba sa inyo. Yung anak na babae yung nagiging source of happiness. O may dadalaw sa iba sa inyo na pamangkin, babae. Ngayon, ibang case, asahan natin ang playfulness, whether kayo to na magiging playful, o may someone na magiging playful sa inyo. Whether someone na malapit sa inyo, o ewan ko, for some reason, nagiging exciting ang week na to para sa iba sa inyo. Puno rin ng adventure, curiosity, traveling. Pwede rin itong honesty. Magiging masaya kasi may honesty. Okay? Lalo na sa magkarelasyon. Ano pa ba? Anyway, dyan lang may isipin. So, sa case na to, promotion ay posible rin sa iba sa inyo, sa kakilala niya. O baka matopic to about promotion o transition. So, paano yung transition? Baka maisipan nilang mag-seminar, mag-masteral, mag-level up ng expertise nila ng iba sa inyo o ng kakilala niyo. Ngayon, ibang case may tendency ng visitation. Whether kayo yung mag-visit sa kadugo nyo o may kadugo kayo na mag-visit sa inyo. Pero kung kadugo, more like matanda to. Possible lalaki na mas matanda sa inyo. Pero specifically, lolo, tatay. So again, in general, lalaki na lang. Lalaki mas matanda sa inyo. Either kayo yung mag-visit sa kanila o kayo yung bibisitahin. Pero again, kung di man literally, magpo-focus sa gender, kadugo na lang ito. Kamag-anak. Kadugo na mag-anak. Business trip. Pwede rin to. Business trip. Pwede rin to sa pregnancy. Kung yun ang gusto.
So, try na, di ba? Sa week na to. O sabihin natin, halimbawa, nagkagulo in general. Karoon ng arguments, disagreements. May chance pa dito ng reconciliation. Anyways, 15 minutes na pala to. Punta na tayo dito. Kukuha lang ako ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to for the whole week. New career. Sinabi ko kanina. Sa bagay, dun sa new career, kundi nga promotion ay new source of income. O pag sideline. O baka matopic yung chance na maghangad pa ng mas better option sa career. So, yun yung magiging somewhat topic sa week na to. So, again, new career. The work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. Vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. At ang huli, flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Anyways, ang dito na lang, diba? O, na